Ang amoy ng pritong manok, matatamis na spaghetti sauce, at malinis na mop water ay bumabalot sa hangin sa loob ng Jollibee Commonwealth Branch. Ito ang umaga ng Lunes at ang branch ay naghahanda para sa huling rush bago magtanghali. Sa gitna ng pagmamadali, isang bagong mukha ang pumasok sa locker room, tahimik na naghihintay na tawagin. Siya si Sofia. Kung titingnan, si Sofia ay hindi mukhang nababagay sa environment ng fast food. Hindi dahil sa sobrang ganda niya, kundi dahil sa labis na pagiging simple niya. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, walang makeup, at ang tanging adornment niya ay isang luma at simpleng relos. Ang kanyang bag na isinukbit niya sa kanyang balikat ay isang plain na canvas tote bag. Walang bakas ng anumang luho o karangalan sa kanyang tindig maliban sa isang bagay. Ang kanyang mga mata ay parang nagtatago ng 1,000 kwento at may kakaibang seryosong aura na mahirap basahin. Nang ipatawag ang mga bagong trainee sa meeting area, doon niya nakilala si Assistant Manager Marcos. Si Marcos ay isang lalaking nasa mid-30s, maingay, at may labis na kumpiyansa sa sarili. Siya ang tipo ng manager na naniniwala na ang kasikatan ng kanyang branch ay dahil sa kanya at walang sinuman ang pwedeng kumuwestiyon sa kanyang paraan ng pamamahala. Habang nagbibigay siya ng mabilis at aroganteng oryentasyon, isa-isa niyang tiniingnan ang mga trainee. Nang tumigil ang tingin niya kay Sofia, naramdaman niya ang isang instant na pagkainis. Para sa kanya, si Sofia ay parang maling delivery, hindi nababagay, masyadong tahimik at walang kaligayahan na inaasahan sa isang crew member ng Jollibee. Okay, kayong mga bago, alam niyo na yung basic rules. Panimula ni Marcos, hindi man lang tinitingnan ang kanyang notes. Dito, walang mahihina. Walang mababagal, kailangan dito mabilis, malinis at nakangiti. Kung hindi ka marunong ng mga yan, pumasok ka sa maling pinto. Huminto siya at itinuro ang 2 lalaking trainee. Kayo, sa front counter kayo. Pakita nyo ang ngiti nyo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sofia na tahimik na nakikinig. Ikaw, miss, ano nga ang pangalan mo? Ah, Sofia. Ikaw, sa maintenance ka, saan ka mas kailangan? Sa likod. Nagulat ang ibang mga trainee, ngunit si Sofia ay tumango lang. Ang maintenance duty ay ang pinakamabigat na starting role dahil kasama rito ang lahat ng paglilinis mula sa dining area hanggang sa kitchen. Walang boses si Sofia. Ang tanging reaksyon niya ay ang paglipat ng kanyang tingin mula kay Marcos patungo sa kanyang sapatos. Tila ba naghahanda sa mahabang araw. Hindi pa natapos si Marcos. Nais niyang iparamdam agad kay Sofia na wala siyang karapatan sa lugar na iyon. Pagdating sa kitchen, kung saan ang ingay at init ay halos nakakabingi, dinala niya si Sofia sa isang madilim na sulok. Tingnan mo ito, Sofia, sabi niya ng may sarkasmo. Itinuro ang isang malaking metal box. Ito ang grease trap. Ito ang pinakasentro ng dumi ng branch na ito. Kailangan itong linisin ngayon. Anggalin mo ang takip. Kailangan mong linisin ang loob hanggang sa wala kang makitang latak ng oil. Alam mo ba kung paano yan? Tiningnan ni Sofia ang grease trap. Ito ay halos puno na ng lumang mantika at iba pang dumi. Isang trabahong nangangailangan ng lakas at tiyan. Ang isang ordinaryong tao ay magrereklamo o didiring sumunod. Pero si Sofia, tinitigan lang niya ang lalagyan, bahagyang kumunot ang noo at kinuha ang rubber gloves at apron na inihanda para sa kanya. Ang bagal mo kumilos, sigaw ni Marcos. Sinasadya niyang ipahiya siya sa harap ng ilang cooks at crew na nakatingin. Parang wala kang alam. Diyan ka na lang? Sige, dalian mo. Pagkatapos niyan, gusto kong kininis ang sahig ng kitchen. Alam mo ba ang ibig sabihin ng kininis? Walang mansa ng mantika. Kaya mo ba yan, Miss Trainee na parang hindi marunong gumalaw? Ang mga salitang ito
ay hindi nagpabago sa ekspresyon ni Sofia. Walang reklamo, walang pagtataka, at lalong walang luha. Kinuha niya ang mga kinakailangang gamit, naglagay ng plastic cover sa paligid ng grease trap at tahimik na sinimulan ang trabaho. Mahinahon niyang binitbit ang timba at sinimulang alisin ang dumi, isang kutsara sa isang pagkakataon. Tiningnan ni Marcos si Sofia habang nagtatrabaho, umiling at bumulong sa kanyang sarili. Ang slow, hindi ito tatagal. Para kay Marcos, ang pagpapakita ng labis na pagiging simple at ang pagiging tahimik ni Sofia ay isang senyales ng kahinaan, isang kahinaan na gusto niyang gamitin para palakasin ang kanyang sariling ego. Hindi niya alam na ang katahimikan ni Sofia ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang malaking pagtitimpi. Ito ang kanyang unang araw at kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon na maranasan ang totoong buhay sa branch, anuman ang mangyari. Ang panghuhusga at pang-aapi ni Marcos ay nagsilbing unang test para sa kanyang misyon. At sa ngayon, tahimik lang niya itong tinanggap habang ang mantika ay unti-unti nang nadidiskubre ang lalim ng kanyang determinasyon. Sa bawat pag-alis ng dumi sa grease trap, lalong lumilinaw ang linyang naghihiwalay sa arogansiya ni Marcos at sa hindi matitinag na paninindigan ni Sofia. Ang sumunod na 2 linggo ay naging mas matindi. Ang inis na naramdaman ni Marcos kay Sofia noong unang araw ay hindi nawala. Sa halip, ito ay lumaki at naging isang uri ng obsesyon. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi umiiyak, nagrereklamo o sumusuko ang babae. Sa tuwing sasadyaing pahirapan ni Marcos si Sofia, ipaayos ang inventaryo sa loob ng freezer kung saan halos nagyayelo na ang kamay o ipagwalis ang labas ng branch sa gitna ng matinding init, tahimik lang itong sumusunod. Walang reklamo, walang pagdadabog, tanging maayos na pagganap sa trabaho. Ang ganitong unusual composure ni Sofia ay nagbigay ng malaking katanungan sa isip ni Marcos, lalo pat sanay siyang makita ang mga trainee na umiiyak o nagbibitiw sa loob lamang ng 1 linggo, 1 araw. Habang si Sofia ay nag-aayos ng stock sa storage room at si Marcos ay nakamasid sa kanya, tumunog ang telepono ni Sofia. Nakapatong ito sa isang kahon at nakita ni Marcos ang notification. Mabilis niyang binasa ang preview ng mensahe bago pa man ito maswipe ni Sofia. Ang mensahe ay galing sa isang contact na nakalagay bilang Mr. CEO at ang laman ay, "Tawag ka na, anak. May meeting sa board ng 7 p.m. Kailangan mong mag-update." Halos tumigil ang paghinga ni Marcos. Anak? Mr. CEO? Isang simpleng trainee na kanina lang ay naglilinis ng sahig ay tinatawag na anak ng isang Mr. CEO at may meeting pa sa board. Mabilis na kinuha ni Sofia ang kanyang telepono at isinilid ito sa kanyang bulsa. Hindi napansin ang matatalim na tingin ni Marcos. Ang pangyayaring iyon ay nagpaalab sa pagdududa ni Marcos. Hindi na ito tungkol sa arogansiya. Ito ay naging tungkol sa pag-alam sa isang lihim na naniniwala siyang itinatago ni Sofia. Sa sumunod na gabi pagkatapos ng kanyang shift, naghahanap si Marcos ng paraan para makapasok sa opisina ng branch manager. Mayroon siyang kaibigan sa HR na nagtatrabaho sa main office, si Ben, at alam niyang madalas itong nakakapagpadala ng mga dokumento online. Gumawa si Marcos ng isang maliit na kasinungalingan. Sinabi niyang may nawawalang mandatory training certificate si Sofia at kailangan niya itong i-verify para sa audit. Pumayag si Ben at pinadalhan siya ng digital copy ng personnel file ni Sofia. Umupo si Marcos sa kanyang desk sa bahay. Ang pag-asa at kaba ay naghahalo sa kanyang dibdib. Habang binubuksan niya ang file, umaasa siyang makakita ng isang simpleng paliwanag na si Sofia ay anak ng isang maliit na lokal na negosyante o isang simpleng coincidence lang ang text.
Ngunit ang nilalaman ng file ay mas nagpabigat sa kanyang isip. Ang record ay tila too clean. Ang mga qualifications ay standard. Ang educational background ay mula sa isang private but not outrageously expensive na universidad. Walang red flags na makikita. Walang koneksyon sa politika. Walang sikat na apelyido. Tanging ang address lang niya ang nagbigay ng bahagyang pagduda. Isang subdivision sa Makati na kilala sa mga malalaking bahay, pero marami rin namang ordinaryong tao doon. Pero pagdating sa employment history section, doon siya nagulat. Nakita niya ang isang bahagi na hinarangan ng itim na confidential mark. Ito ay isang maikling talata at sa ilalim nito ay may nakasulat na reference top-tier executive training program. Ang impormasyong ito ay hindi karaniwan para sa isang simpleng crew trainee. Bakit kailangang i-redact ang isang bahagi ng kanyang resume? Bakit mayroong koneksyon sa isang executive training program? Ang pagtataka niya ay lalong lumaki. Hindi ito ordinaryong trainee, bulong ni Marcus sa sarili, habang ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang labis na pagtitiyaga ni Sofia sa paglilinis ng grease trap, ang walang reklamong pagtanggap niya sa pang-aapi, at ngayon, ang confidential na resume at ang text mula kay Mr. CEO, lahat ay nagturo sa isang malaking misteryo. Alam ni Marcus na ang pag-alam sa katotohanan ay pwedeng makasira o makabuti sa kanyang karera. Pwede siyang mag-ingat at tratuhin si Sofia ng maayos, o kaya'y mas maniwala sa kanyang sarili at ituloy ang kanyang theory na nagpapanggap lang ito at kailangan niyang makita kung hanggang saan ang kakayahan nito. Dahil sa kanyang matinding arogansiya at matinding paniniwala sa kanyang sariling kapangyarihan sa branch, pinili ni Marcus ang huli. Ipagpapatuloy niya ang pagpapahirap. Hindi na para lang mag-tripping, kundi para makita kung kailan babasag si Sofia at aaminin ang kanyang sikreto. Kung may tinatago nga si Sofia, kailangan niyang patunayan na mas mataas pa rin ang autoridad niya sa branch kaysa sa anumang koneksyon nito. Ang labis na pag-uusisang ito ang magtutulak kay Marcus sa mga desisyon na hindi na niya mababawi, na magdadala sa kanya sa susunod na yugto ng kanyang pagkakamali. Dahil ang kaunting kaalaman ay mas delikado kaysa sa kawalan ng kaalaman, at si Marcus ay nagsimula ng maghukay ng sarili niyang hukay. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Marcus matapos niyang makita ang confidential na mark sa file ni Sofia at ang mensahe mula sa isang Mr. CEO. Ang kanyang pagdududa ay lalong lumalim, ngunit sa halip na mag-ingat, mas pinili niya ang landas ng matinding pagsubok. Sa isip niya, kung may tinatago man si Sofia, lilitaw ang tunay nitong kulay kapag nabasag na ang kanyang pagtitimpi. Ang tanging layunin niya ngayon ay hanapin ang breaking point ng trainee. Agad na binago ni Marcus ang duty schedule ni Sofia. Kung dati ay nagkakaroon pa siya ng regular na day off, ngayon ay sasadyaing ipapasok siya sa araw na nakatakda para sa pahinga. Sa isang linggo, napansin ng ibang staff na si Sofia ang may pinakamaraming back-to-back shifts at pinakamababang rest hours. Minsan, pinapapasok siya ng alas 6 ng umaga para sa opening duty, pagkatapos ay pinapauwi ng alas 12 ng tanghali at muling pinapabalik ng alas 10 ng gabi para sa deep cleaning hanggang alas 3 ng madaling araw. Ito ay isang schedule na sadyang ginawa para sirain ang resistensya ng sinumang empleyado. Ang pinakamabigat na ipinataw sa kanya ay ang gawaing dapat ay nakaschedule para sa buong maintenance team. Sa halip na mag-ambagan, ipinagawa ni Marcus kay Sofia ang pag-alis ng lumang floor wax sa kitchen area at ang pag-scrub ng matataas na exhaust hood sa ibabaw ng grills. Ang gawain na ito ay nangangailangan ng ilang araw at espesyal na kagamitan, ngunit binigyan siya ni Marcus ng isang gabi lang para tapusin. Habang nagtatrabaho si Sofia, kitang-kita ang pagod sa kanyang katawan.
ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at nakatuon. Hindi siya nagmamadali, ngunit hindi rin siya bumabagal. Ginagamit niya ang bawat minutong mayroon siya. Sa bawat pagod na paghinga, gumagawa siya ng malinis at maayos na trabaho. Ang kinabukasan ng umaga, nang pumasok ang morning crew, nagulat sila. Ang sahig ay kumikinang, at ang mga exhaust hood ay walang bakas ng matandang mantika. Si Sofia, bagamat matamlay ang muka, ay nagtapos ng kanyang shift sa oras, nag-log out at umalis ng walang salita. Ang labis na dedikasyon na ito ang lalong nagpainit ng ulo ni Marcus. Hindi ito ang inaasahan niya. Inaasahan niya ang breakdown, hindi ang excellence. Napagtanto niya na kailangan niya ng mas formal na paraan para masira ang reputasyon ni Sofia. Kaya naman, nag-imbento siya ng isang fake customer complaint. Pumunta si Marcus sa system at gumawa ng incident report na nag-aakusa kay Sofia ng customer dissatisfaction at attitude problem. Ginawa niya itong detalyado. Si Miss Sofia ay sumimangot at nagbigay ng maling sukli. Nang kinu-question ng customer, siya ay nagtaray at nag-walk out. Ito ay isang matinding paglabag sa service standards ng Jollibee. Inabukasan, pinatawag ni Marcus si Sofia sa likod ng opisina na may nakahandang disciplinary action report o DAR. Sininyasan niya ang isang staff, si Leo, na samahan sila para maging saksi sa pagpapahiya. Sofia, sabi ni Marcus nang may pagka-bossy na tono, may malaki kang problema. May complaint laban sa iyo. Tingnan mo ito. Inihagis niya ang DAR sa mesa. Kalmado itong kinuha ni Sofia. Walang nanginginig na kamay. Walang mabilis na tibok ng puso. Binasa niya ang buong ulat. Kabilang ang pangalan ng nagreklamo na gawa-gawa lang ni Marcus. Sir, sa anong petsa po ito? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Kahapon, sa front counter, sagot ni Marcus, umaasa na magpanik siya. Nakatala po sa aming system na ako ay nasa inventory kahapon 3:00 hanggang 9:00 ng gabi at hindi po ako nag-for-front counter duty. Sa service area po ako nag-restock ng paper products. Matatas na sagot ni Sofia na mayroong matibay na kaalaman sa operating procedures. Ngunit kung nagkamali man ako, gusto ko pong i-review ang CCTV footage sa oras na iyon para malaman natin ang totoo at magawan ng corrective action. Biglang namutla si Marcus. Hindi niya inaasahan ang ganitong detalye at ang hiling ni Sofia na i-review ang footage. Wala namang complaint kaya wala siyang pwedeng ipakita. Sa harap ni Leo, nagmukha siyang nagkakalat. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang pagkakamali. Wala na, huwag mo na iyang balikan. Corrupt ang footage. Ang punto ko, Sofia, matigas ka. Sa susunod na makatanggap ako ng ganitong ulat, direkta na kitang sususpindihin. Huwag kang magmagaling. Mali ka. Umalis si Sofia, hindi na nagbigay ng anumang salita. Ngunit sa pag-alis niya, nagsimula na ang bulungan ng staff. Nakita ni Leo ang pagkaputla ni Marcus. Napansin din ng ibang crew kung paano tahimik na tinanggap ni Sofia ang mga imposibleng trabaho at tinapos ng perpekto. Nagsimula na silang magduda kay Marcus. Ang dati nilang respeto sa AM ay unti-unti nang napapalitan ng inis at pagtataka. Ang pambubuli ni Marcus ay hindi na lang personal kay Sofia. Nagiging public performance na ito na naglalantad ng kanyang masamang ugali sa harap ng kanyang sariling team. Hindi nagtagumpay si Marcus na sirain si Sofia, pero nagtagumpay siyang sirain ang sarili niyang imahe. Ang pagkabigo ni Marcus sa kanyang tangkang sirain ang reputasyon ni Sofia gamit ang gawa-gawang incident report ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagkadismaya. Hindi niya matanggap na nabaliktad ni Sofia ang sitwasyon gamit ang simple at lohikal na paghiling ng CCTV footage. Ang insidenteng iyon ay lalong nagpatigas sa kanyang desisyon na patunayang nagpapanggap lang ang trainee. Ang kanyang arogansya
ay pinalitan ng isang mapanganib na uri ng pagkamausisa. Isang Biyernes ng gabi, matapos ang masinsinang closing shift, naghahanda na ang mga crew na umuwi. Ang locker room ay masikip at maingay sa palitan ng kuwento at pagmamadali. Si Marcus, na tapos na sa kanyang trabaho, ay sadyang nantagal sa area, nagpapanggap na inaayos ang mga gamit sa kanyang sariling locker. Ngunit ang totoo ay abala siya sa pagmamanman kay Sofia. Ang trainee ay tahimik na nagpapalit ng kanyang Jollibee uniform. Habang nagmamadaling kinuha ni Sofia ang kanyang mga personal na gamit, aksidente niyang napatama ang isang sapatos sa pintuan ng kanyang locker. Dahilan upang bigla itong bumukas ng malapad bago pa niya ito maisara ulit. Sa maikling segundo na iyon, sapat na para makita ni Marcus ang laman. Nakasabit doon ang kanyang pamilyar na canvas tote bag at sa ilalim nito nakabalot sa isang dust bag na may kakaiba at elegante ang pagkakagawa ay isang bahagi ng isang bag. Hindi naman agad nakita ni Marcus ang buong bag, ngunit ang bahagi ng leather at ang disenyo ng hardware na nakita niya ay nagbigay sa kanya ng matinding sense of recognition. Si Marcus bilang isang manager ay madalas nakakakita ng mga mamahaling bagay na dala ng kanyang mayayamang customer. Ang nakita niya ay hindi mukhang imitasyon o Class A. Ang kulay, ang tekstura at lalo na ang scent ng dekalidad na balat na tila kumalat sa loob ng locker room ay nagmumula sa mga sikat na European luxury brands. Mga bag na nagkakahalaga ng higit sa buwan ng sweldo niya. Mabilis na isinara ni Sofia ang locker, ngunit ang imahe ay matibay nang nakaukit sa isip ni Marcus. Ang babaeng halos araw-araw niyang pinagbabalatan ng patatas, inuutusang mag-scrub ng banyo at tinitingnan na parang walang alam, ay nagtatago ng isang bagay na out of place sa loob ng metal na locker ng Jollibee. Nang umalis si Sofia, nagkunwari si Marcus na may naiwan siyang folder at nagtungo sa locker ni Sofia. Sinubukan niyang silipin ang siwang, pero mahigpit itong nakakandado. Naglakad-lakad siya, pilit na iniintindi ang nakita. Imposible. Ito ang sigaw ng kanyang isip. Siguro ay isa itong super fake, isa sa mga napakamura at magagaling na kopya na nabibili online. Marami sa mga kababaihan ngayon ang gumagawa nito para lang makasabay sa uso. Ngunit ang bawat detalye ng kanyang naobserbahan ay sumasalungat sa ideyang iyon. Ang dust bag ay mukhang orihinal. Ang paraan ng pagdala ni Sofia sa kanyang sarili, tahimik, hindi nagmamayabang, ay hindi tugma sa taong magdadala ng peking bag para magpasikat. Kung nagpapanggap siyang mayaman, bakit niya itatago ang bag? Kung peke iyon, bakit niya ilalagay sa isang locker na puno ng dumi ng fast food? Ang pagdududa ay lalo pang lumalim. Ang koneksyon sa Mr. CEO, ang redacted na resume, at ngayon, ang mamahaling bag. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkonekta, ngunit ang larawan ay hindi pa rin kumpleto at ang ego ni Marcus ay ayaw tanggapin ang buong katotohanan. Naniniwala siyang ang mga taong mayaman ay hindi magpapahirap sa sarili nila sa pamamagitan ng paglilinis ng dumi. Ginagawa nila iyon para mag-tripping o maglaro. Kailangan ko pang makita. Bulong niya sa sarili habang isinasara ang pinto ng opisina. Kailangan kong makita kung anong klaseng tao ang sumusundo sa kanya. Hindi ito matatapos hanggat hindi ko nasisira ang pagpapanggap niya o hanggat hindi siya umaamin kung sino talaga siya. Ang pananaw ni Marcus ay lalong nagdidilim. Sa halip na mag-isip na baka kailangan niyang magbago ng trato kay Sofia, mas lalo siyang naging determinado. Napatunayan na tama siya sa kanyang pag-aakala na si Sofia ay isang mapaglaro at mayabang na nagpapanggap na dapat matuto ng leksyon sa management niya. Ang kakaibang item na nakita niya sa locker ay hindi naging babala para sa kanya,
kundi isang hamon na kailangan niyang harapin. Handa na si Marcus sa susunod na hakbang para makita ang tunay na kulay ng kanyang trainee. Ang nakita ni Marcus sa locker ni Sofia, ang mamahaling designer bag na nakatago sa likod ng simpleng Jollibee uniform, ay nagdulot ng malalim na kaguluhan sa kanyang isip. Hindi na niya kayang isantabi ang ideya na may malaking sikreto ang trainee. Ang kanyang dating pangiinis ay napalitan ng isang mapilit na pangangailangang malaman ang katotohanan. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para patunayan na tama ang kanyang kutob. Sa pananaw niya, kung mayaman nga si Sofia, naglalaro lang ito at dapat itong bigyan ng leksyon na hindi lahat ng tao ay kayang bilhin. Nagplano si Marcus. Ang tanging paraan para makumpirma ang yaman ni Sofia ay tingnan kung paano siya umuuwi at kung sino ang sumusundo sa kanya. Sa huling bahagi ng shift kinagabihan, habang nag-aayos si Sofia ang mga service counter at nagmomop ng sahig, nilapian siya ni Marcus. Sinuot niya ang kanyang pinakamagandang pakiwari ng pagiging approachable. Isang aroganteng manager na nagpapanggap na mabait. Sofia, simula ni Marcus, ang tono ay may halong kaswalidad at autoridad. Mahusay ang performance mo nitong huli sa kabila ng minor issues. Bilang assistant manager mo, gusto kong magbigay ng kaunting feedback at coaching sa labas ng branch. Ano, gusto mo bang mag-snack muna tayo sa kabilang kanto? My treat. Ang tunay na intensyon ni Marcus ay dalhin si Sofia sa isang pampublikong lugar at doon gamitin ang pagkakataon para siya ay tanungin, ipahiya o kaya naman ay kumbinsihin na umamin sa kanyang tunay na background. Sa isip niya, kapag nahiwalay sa Jollibee, mas madaling magsasabi ng totoo ang babae. Tumingin si Sofia kay Marcus. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkamangha o kagalakan, tanging propesyonal na paggalang. Salamat po, Sir Marcus, sa offer, tugon niya, habang isinasabit ang mop sa lalagyanan. Pero pasensya na po, hindi po ako pwede. May sundo po ako. Hindi siya nagbigay ng dahilan, hindi nag-imbento ng kwento, tanging isang simpleng pagtanggi. Sunduin? Sino naman ang susundo sa'yo? Hapon pa lang. At ang commute mo ay madali lang naman. Pilit ni Marcus, sinubukang himukin siya sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kanyang financial status bilang isang simpleng trainee. Sayang, minsan lang ito. Importante ang mentoring ko sa iyo. Naintindihan ko po, sir, pero nakaschedule na po ang sundo ko. Matigas, ngunit magalang na sagot ni Sofia na nag-ayos na ng kanyang mga gamit para umalis. Siguro po sa ibang pagkakataon na lang, ibigay niyo na lang po sa akin ang feedback sa loob ng training hours. Ang diretsahang pagtanggi ni Sofia ay nagdulot ng savage na pagkadismaya kay Marcus. Sa halip na sumuko, nagpasya siyang hintayin si Sofia sa labas ng pinto. Kailangan niyang makita. Habang naghihintay, nagkunwari siyang nagte-text. Habang ang paningin niya ay nakatutok sa parking lot. Ilang sandali pa, isang kotse ang pumasok sa drive-thru lane, ngunit hindi ito umalis. Dahan-dahan itong lumipat at huminto malapit sa staff exit kung saan nakatayo si Marcus. Ito ay isang itim na luxury sedan na hindi karaniwan sa lugar na iyon. Isang bagong modelo ng German brand na may tinted na salamin at kumikinang na pintura. Ang sasakyan ay may subtle na elegance na nagpapahiwatig ng tunay na yaman, hindi ng mayayabang na nouveau riche. Bumukas ang pintuan ng driver. Lumabas ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng crisp na barong o corporate uniform na may discreet na logo ng isang hindi pamilyar na kumpanya. Siya ay mayroong professional aura at hindi mukhang ordinaryong super ng taxi o ride-sharing app. Nagsimulang maglakad si Sofia patungo sa kotse. Sa sobrang pagtataka,
Naglakas loob si Marcos na lumapit, nagpapanggap na nagmamadali. "Sandali lang, Sofia. Sino yan?" tanong niya, sinusubukang makita ang mukha ng driver. Hindi pinansin ni Sofia ang tanong ni Marcos. Ngumiti lamang siya ng bahagya sa driver na siyang nagbukas ng likurang pintuan para sa kanya. Habang pumapasok si Sofia sa sasakyan at habang isinasara ng driver ang pinto, nagkaroon ng direct eye contact ang driver at si Marcos. Ang tingin ng driver ay hindi galit, ngunit ito ay puno ng otoridad at matinding babala. Parang sinasabi nito, "Alam ko kung sino ka, alam ko ang ginagawa mo, at hindi mo gugustuhin ang susunod na mangyayari." Sa sandaling iyon, halos lumaglag ang puso ni Marcos. Ang kanyang arogansiya ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Ang kotse ay tahimik na umalis, hindi nagmamadali, ngunit mabilis na nawala sa paningin. Naiwan si Marcos na nakatayo, tulala at parang napaso sa kinatatayuan niya. Ang imahe ng luxury car, ang professional driver. At ang matalim na babala sa mga mata nito ay nagkumpirma sa lahat ng kanyang hinala. Ang babaeng pinagtritripan niya na inuutusan niyang maglinis ng banyo ay may koneksyon na mas mataas, mas mahal at mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya. Ang kasiguraduhan na ito ay nagbigay kay Marcos ng dalawang emosyon, matinding takot at malaking pagka-obsessed. Ang kanyang ego ay hindi pa rin bumibigay, ngunit ngayon ang kanyang laro ay naging mas delikado. Nalaman niya na hindi na lang siya naglalaro sa isang ordinaryong trainee, kundi sa isang taong may kapangyarihan. Kailangan niyang malaman kung ano ang pinaplano ni Sofia sa Jollibee at kung bakit niya ito ginagawa. Dahil dito, ang susunod niyang hakbang ay hindi na sa labas, kundi sa loob ng formal na structure ng kumpanya kung saan siya ay may access sa mas malalaking sikreto. Ang nakita ni Marcos sa locker ni Sofia, ang mamahaling designer bag na nakabago sa likod ng simpleng Jollibee uniform, ay nagdulot ng malalim na kaguluhan sa kanyang isip. Hindi na niya kayang isantabi ang ideya na may malaking sikreto ang trainee. Ang kanyang dating pangiinis ay napalitan ng isang mapilit na pangangailangang malaman ang katotohanan. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para patunayan na tama ang kanyang kutob. Sa pananaw niya, kung mayaman nga si Sofia, naglalaro lang ito at dapat itong bigyan ng leksyon na hindi lahat ng tao ay kayang bilhin. Nagplano si Marcos. Ang tanging paraan para makumpirma ang yaman ni Sofia ay tingnan kung paano siya umuuwi at kung sino ang sumusundo sa kanya. Sa huling bahagi ng shift kinagabihan, habang nag-aayos si Sofia ng mga service counter at nagmomop ng sahig, nilapitan siya ni Marcos. Sinuot niya ang kanyang pinakamagandang pakiwari ng pagiging approachable, isang aroganteng manager na nagpapanggap na mabait. "Sofia," simula ni Marcos, ang tono ay may halong kaswalidad at autoridad. "Mahusay ang performance mo nitong huli sa kabila ng minor issues. Bilang assistant manager mo, gusto kong magbigay ng kaunting feedback at coaching sa labas ng branch. Ano? Gusto mo bang mag-snack muna tayo sa kabilang kanto? My treat." Ang tunay na intensyon ni Marcos ay dalhin si Sofia sa isang pampublikong lugar at doon gamitin ang pagkakataon para siya ay tanungin, ipahiya, o kaya naman ay kumbinsihin na umamin sa kanyang tunay na background. Sa isip niya, kapag nahiwalay sa Jollibee, mas madaling magsasabi ng totoo ang babae. Tumingin si Sofia kay Marcos. Ang kanyang mga mata ay walang bakas na pagkamangha o kagalakan, tanging propesyonal na paggalang. "Salamat po Sir Marcos sa offer," tugon niya habang isinasabit ang map sa lalagyanan. "Pero pasensya na po, hindi po ako pwede. May sundo po ako." Hindi siya nagbigay ng dahilan, hindi nag-imbento ng kwento, tanging isang simpleng pagtanggi. "Sunduin? Sino naman ang susundo sa'yo? Hapon pa lang at ang commute mo ay madali lang naman."
pilit ni Marcus. Sinubukang himukin siya sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kanyang financial status bilang isang simpleng trainee. Sayang, minsan lang ito. Importante ang mentoring ko sa'yo. Naiintindihan ko po, sir. Pero nakaschedule na po ang sundo ko. Mapigas ngunit magalang na sagot ni Sofia na nag-ayos na ng kanyang mga gamit para umalis. Siguro po sa ibang pagkakataon na lang. Ibigay niyo na lang po sa akin ang feedback sa loob ng training hours. Ang diretsahang pagtanggi ni Sofia ay nagdulot ng savage na pagkadismaya kay Marcus. Sa halip na sumuko, nagpasya siyang hintayin si Sofia sa labas ng pinto. Kailangan niyang makita. Habang naghihintay, nagkunwari siyang nagde-text habang ang paningin niya ay nakatutok sa parking lot. Ilang sandali pa. Isang kotse ang pumasok sa drive-thru lane, ngunit hindi ito umalis. Dahan-dahan itong lumipat at huminto malapit sa staff exit kung saan nakatayo si Marcus. Ito ay isang itim na luxury sedan na hindi karaniwan sa lugar na iyon. Isang bagong modelo ng German brand na may tinted na salamin at kumikinang na pintura. Ang sasakyan ay may subtle na elegance na nagpapahiwatig ng tunay na yaman. Hindi ng mayayabang na nouveau riche. Bumukas ang pintuan ng driver. Lumabas ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng crisp na barong o corporate uniform na may discreet na logo ng isang hindi pamilyar na kumpanya. Siya ay mayroong professional aura at hindi mukhang ordinaryong tsoper ng taxi o ride-sharing app. Nagsimulang maglakad si Sofia patungo sa kotse. Sa sobrang pagtataka, naglakas loob si Marcus na lumapit, nagpapanggap na nagmamadali. Sandali lang, Sofia. Sino yan? Tanong niya. Sinusubukang makita ang mukha ng driver. Hindi pinansin ni Sofia ang tanong ni Marcus. Ngumiti lamang siya ng bahagya sa driver na siyang nagbukas ng likurang pintuan para sa kanya. Habang pumapasok si Sofia sa sasakyan, at habang isinasara ng driver ang pinto, nagkaroon ng direct eye contact ang driver at si Marcus. Ang tingin ng driver ay hindi galit, ngunit ito ay puno ng awtoridad at mainding babala. Parang sinasabi nito, "Alam ko kung sino ka, alam ko ang ginagawa mo, at hindi mo gugustuhin ang susunod na mangyayari." Sa sandaling iyon, halos lumaglag ang puso ni Marcus. Ang kanyang arogansiya ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Ang kotse ay tahimik na umalis, hindi nagmamadali, ngunit mabilis na nawala sa paningin. Naiwan si Marcus na nakatayo, tulala at parang napaso sa pinatatayuan niya. Ang imahe ng luxury car, ang professional driver, at ang matalim na babala sa mga mata nito ay nagkumpirma sa lahat ng kanyang hinala. Ang babaeng pinagtritripan niya na inuutusan niyang maglinis ng banyo ay may koneksyon na mas mataas, mas mahal at mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya. Ang kasiguraduhan na ito ay nagbigay kay Marcus ng dalawang emosyon, matinding takot at malaking pagka-obsessed. Ang kanyang ego ay hindi pa rin bumibigay, ngunit ngayon, ang kanyang laro ay naging mas delikado. Nalaman niya na hindi na lang siya naglalaro sa isang ordinaryong trainee, kundi sa isang taong may kapangyarihan. Kailangan niyang malaman kung ano ang pinaplano ni Sofia sa Jollibee at kung bakit niya ito ginagawa. Dahil dito, ang susunod niyang hakbang ay hindi na sa labas, kundi sa loob ng formal na structure ng kumpanya, kung saan siya ay may access sa mas malalaking sikreto. Ang gabi kung kailan narinig ni Marcus ang pinakatinding sikreto na si Sofia ay ang anak ng bilyonaryong investor at nasa undercover training, ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Ang takot na naramdaman niya ay naghalo sa matinding pagkahiya. Nawala ang kanyang pagmamataas at napalitan ng isang desperadong pag-iisip. Alam niyang tapos na ang laro
at anumang oras ay maaari siyang mawalan ng posisyon. Ang katotohanan ito ang nagtulak sa kanya sa isang mapanganib na desisyon, ang gawin ang isang huling, matinding pag-atake para palabasin na may problema si Sofia at hindi siya. Ito ang kanyang huling pagtatangka na kontrolin ang sitwasyon bago ito tuluyang sumabog. Dumating ang dinner rush. Ito ang pinakakritikal at pinakaabalang oras sa Jollibee branch, kung saan ang mga empleyado ay parang mga makina na tumatakbo sa ilalim ng matinding init at presyon. Si Sofia, dahil sa kanyang karanasan sa nakalipas na mga linggo, ay itinalaga ni Marcus sa drive-thru, ang bahagi ng serbisyo na nangangailangan ng mabilis, tumpak at matalas na serbisyo. Sinasadya ito ni Marcus dahil alam niyang sa drive-thru ay madaling magkaroon ng pagkakamali dahil sa dami at bilis ng mga order. Ang serye ng mga kotse ay walang humpay. Nag-uunahan ang mga sasakyan na makakuha ng kanilang order at ang podio headset ni Sofia ay puno ng ingay at magkakadikit na mga order. Nakatayo si Marcus sa likod ng counter. Nakatingin lamang kay Sofia. Naghihintay ng sandali ng kapalpakan. Ang kanyang mga mata ay parang agila, handang sumakmal. At dumating ang pagkakataon. Isang komplikadong order mula sa isang kotse na may 2 pamilya. Maraming special instructions para sa mga sauce at side dishes. Sa gitna ng kaguluhan, nagkamali si Sofia. Sa halip na magbigay ng 2 extra rice at 1 gravy para sa Chicken Joy bucket na ibigay niya ang 3 gravy at 1 plain rice. Ito ay isang maliit na pagkakamali, karaniwan nang nangyayari sa rush hour na madaling maayos sa loob ng ilang segundo. Ngunit bago pa man makahingi ng paumanhin si Sofia sa customer, inunahan na siya ni Marcus. Sinasadya niyang lumapit. Hindi para tumulong, kundi para makita ng lahat ang kanyang huling pagpapakita ng kapangyarihan. Hinablot niya ang headset at ang tray ng order. "Ano ba yan, Sofia?" Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong service area na pumutol sa ingay ng rush hour. Hindi na ito propesyonal na pangaral. Isa na itong publikong pag-atake. Pangalawang linggo mo na, pero hindi mo pa ring makuha ang simpleng order na ito. Hindi mo ba nakikita ang pila? Nag-aaksaya ka ng oras namin. Ito ay gravy, hindi extra rice. Alam mo ba kung gaano kakahalaga sa kumpanya ang waste na ito? Ang mga staff na nagtatrabaho sa grill at sa fryer ay biglang napahinto. Ang mga customer na naghihintay sa dine-in counter ay lumingon. Pinahiya ni Marcus si Sofia sa pinakamalalang paraan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay puno ng tensyon at kawalang pag-asa na nagkakamali na ang kanyang galit ay justified na galit ng manager, hindi isang cover-up ng kanyang takot. Kung hindi mo kayang gawin ang simpleng trabaho na ito, bakit ka pa nag-train dito? Wala kang kwenta. Patuloy ni Marcus. Hindi na niya inintindi kung may nakikinig pa. Sa tingin mo, pera lang ang makakapagbigay sa iyo ng posisyon? Nagkakamali ka. Kung ganyan ka kahina, umalis ka na. Mag-resign ka na ngayon din. Si Sofia, na nakasuot ng Jollibee cap at uniform, ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, ngunit ang isang bahagi ng kanyang pisngi ay kumislap na nagpapahiwatig ng kanyang matinding pighati. Hindi siya sumagot o nagtaas ng boses. Tahimik niyang inayos ang makapapel sa kanyang station at hinintay na matapos ang galit ni Marcus. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpainit sa ulo ni Marcus. Ngunit ang hindi nakita ni Marcus dahil sa kanyang sobrang focus sa pagpapahiya kay Sofia ay ang pagdating ni G. Reyes, ang branch manager. Si G. Reyes ay naglalakad mula sa likod na opisina. At tulad ng sinabi ni Miss Cruz, kailangan niyang tiyakin ang report tungkol kay Marcus. Sinuot ni G. Reyes ang kanyang earpiece na konektado sa CCTV room
at tahimik siyang naglakad patungo sa isang sulok na malapit sa condiment station na hindi nakikita sa main line of sight ni Marcus at ng mga customer. Nakita ni G. Reyes ang buong eksena, ang malaking pagkakamali ni Marcus sa pagtrato kay Sofia, ang kanyang paggamit ng harsh words na hindi na coaching kundi verbal abuse, at ang kanyang pag-uutos na mag-resign ang isang trainee sa harap ng maraming tao. Alam ni G. Reyes na ang oras na ito ay naitala na at napanood na rin marahil sa corporate headquarters. Ang pagpapahiya ni Marcus ay ang huling solid evidence na kailangan para patunayan na ang reports tungkol sa misconduct niya ay totoo. Matapos ang kanyang outburst, huminga ng malalim si Marcus na parang naibalik na ang kanyang kapangyarihan. Naglakad siya palayo kay Sofia, tinitingnan siya ng may paghamak. "Ngayon, ayusin mo yan," malamig niyang utos, at nagtungo na siya sa kanyang station. Sa sandaling tumalikod si Marcus, nakita ni Sofia si G. Reyes sa sulok. Nagkatinginan sila. Si G. Reyes ay nagbigay ng isang subtle na tango na may halong paghingi ng paumanhin at kasiguraduhan. Ang tango ay nagsasabi, "Nakita ko ang lahat, konting tiis na lang, tapos na ang training mo." Naramdaman ni Sofia ang muling pagbabalik ng lakas. Alam niya na ang final act ni Marcus ay hindi lang nagbigay sa kanya ng personal na sakit. Kundi nagbigay din ito ng definitive proof na kailangan ng kanyang pamilya at ng kumpanya. Ngayon, ang bola ay nasa kamay na ng corporate. Ang kanyang pagtitiis ay malapit ng magbunga ng hustisya. Kinabukasan, ang himpapawid sa Jollibee branch ay tila mas mabigat at mas malamig kaysa karaniwan. Isang kalmadong katahimikan bago ang matinding unos. Si Marcus ay pumasok sa trabaho ng may bahagyang pagmamayabang. Kahit gabi-gabi siyang binabagabag ng kaba tungkol sa narinig niya tungkol sa investor's daughter, pinili niyang magpatuloy sa pag-arte na parang siya pa rin ang may kontrol. Sa isip niya, ang kanyang outburst kagabi ay nagpakita lamang ng kanyang strong leadership at baka hindi siya seryosong iimbestigahan ng corporate dahil sa kaunting sigaw. Pagdating niya sa kanyang station, isang post-it note ang nakadikit sa computer screen. Nakasulat dito ang maikli at formal na mensahe mula kay G. Reyes, ang branch manager. "Marcus, pumasok ka sa opisina. Ngayon na." Ang simpleng utos na ito ay walang kasamang emosyon, ngunit may bigat itong umabot hanggang sa kanyang lalamunan. Alam ni Marcus na ito na ang sandali. Naglakad siya patungo sa opisina ni G. Reyes. Ang kanyang puso ay pumipintig ng napakabilis. Sa huling pagkakataon, pilit siyang nagkunwari na may karapatan siyang maging agresibo. Nang pumasok si Marcus, nakita niyang nakaupo si G. Reyes sa likod ng kanyang lamesa. Hindi siya nakangiti at ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Marcus, kundi sa isang maliit na monitor na nakaharap sa kanya. Ang aircon sa maliit na opisina ay parang kasing lamig ng yelo at mayroong 3 silya lamang sa loob, ang lamesa ni G. Reyes at ang isang silya para sa bisita. Kinailangan pa ni Marcus na kumuha ng silya sa labas dahil wala roon ang karaniwang ginagamit. "Umupo ka, Marcus," kalmado at formal na utos ni G. Reyes, at ang tono niyang ito ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang sigaw. Naupo si Marcus, handang-handa na magdepensa. "Sir, tungkol ba ito sa trainee na si Sofia? Handa akong magpaliwanag. Siya ang may problema. Incompetent siya, sir. Kaya ko lang naman siya sinigawan." Bago pa man patapos ni Marcus ang kanyang pagpapaliwanag, itinaas ni Reyes ang kanyang kamay na nagpapahinto sa kanya. "Huwag kang mag-alala tungkol sa paliwanag, Marcus. Alam ko na ang lahat ng kailangan kong malaman." Ibinuklat ni Reyes. Ni Reyes ang isang makapal na folder na may logo ng Corporate Legal Department. Pagkatapos ay pinihit niya ang kanyang monitor upang makita ni Marcus. Ang imahe na lumabas ay nagpabalik sa alaala ni Marcus sa nakaraang gabi.
ang drive-thru counter, ang mga customer, at ang kanyang sariling mukha na namumula sa galit. Ito ang CCTV footage. Tingnan mo, pabulong na utos ni G. Reyes. Panoorin mo ang sarili mo. Pinilit ni Marcos na panoorin ang eksena ng kanyang sariling verbal abuse kay Sofia. Ang tunog ng kanyang boses na umaalingaw-ngaw, ang mga salitang wala kang kwenta, at ang kanyang aroganting utos na mag-resign siya. Habang tumatakbo ang video, unti-unting lumalamig ang katawan ni Marcos. Ang kanyang mga pagtatangka na magpaliwanag ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang footage ay indisputable proof ng kanyang misconduct. Nang matapos ang clip, bumaling si G. Reyes kay Marcos. Ang manager ay walang ipinakitang galit, tanging pagkadismaya. May 3 kopya na ang video na iyan, Marcos. Ang isa ay nasa HR, ang isa ay nasa legal, at ang pangatlo ay naipadala na sa email address ng immediate family ng aming investor. Sa puntong iyon, nagkunwari si Marcos na wala siyang alam. I-investor? Sino po ba ang investor, sir? Hindi ko po maintindihan. Huminga ng malalim si G. Reyes, sumandal sa kanyang selya, at binigyan si Marcos ng isang tingin na puno ng awa at paghatol. Marcos, hindi mo na kailangan pang maglaro. Alam mo na ang katotohanan dahil narinig mo ako noong isang gabi. Pero para sa formal na record, sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan ngayon. Ang kalmadong boses ni G. Reyes ay kasing lamig ng yelo nang bitawan niya ang mamasalitang matagal nang kinakatakutan ni Marcos. Ang trainee na si Sofia ay hindi isang ordinaryong aplikante. Siya ang anak ni Mr. CEO, ang pangunahing bilyonaryong investor na may-ari ng franchise na ito. Ang kanyang presensya dito ay bahagi ng kanyang executive training program upang makita ang totoong operational condition at ang kalidad ng management sa ground level. Hindi na makapagsalita si Marcos. Ang kanyang bibig ay parang nalagyan ng pandikit at ang bawat salita ay nanatiling nakatago sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay namutla at ang pawis ay tumulo mula sa kanyang sentido. Ang malalim na takot na matagal na niyang itinatago ay sumabog, halos magdulot ng atake sa puso. Ang designer bag, ang luxury sedan, ang Mr. CEO text, lahat ay biglang naging tunay, hindi na hinala. Hindi siya nagtino, kundi lalo pa siyang nagtigas ulo. Kaya mo siya pinahirapan, Marcos, patuloy ni G. Reyes, binigyan mo siya ng imposible shift at sinadya mo siyang ipahiya sa harap ng maraming tao, kasama na ang mga customer. Ginawa mo iyon dahil naramdaman mong threatened ka. Pero sa ginawa mo, hindi mo siya nasira. Sa halip, ibinigay mo sa kanya ang final evidence na kailangan niya para i-report ang mismanagement at harassment sa branch na ito. Sir, ako po ay nagmamakaawa, bulalas ni Marcos, at hindi niya na napigilan ang pagyanig ng kanyang boses. Hindi ko po alam, please sir, tulungan niyo po ako. Wala na akong magagawa, Marcos, malungkot na sabi ni G. Reyes. Hindi na ito usapin ng local management. Ang misconduct mo ay nasa antas na ng corporate at investor relations. Sa totoo lang, naghihintay lang kami na matapos ang immersion ni Sofia. Ang pagpapahiya mo sa kanya kagabi ang nagbigay daan para tapusin na ang training niya ng mas maaga. Ang bola ay nasa kamay na ng pamilya ng investor. Ang buong mundo ni Marcos ay gumuho nang marinig niya ang buong katotohanan. Si Sofia, ang bilyonaryong trainee na kanyang kinutya at inapi, ay hindi na lamang isang trainee. Ngunit ang kanyang pagkagulat ay hindi pa tapos. Habang nanginginig si Marcos sa kanyang upuan, ang pinto ng opisina ni G. Reyes ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Sofia. Ngunit hindi na siya ang trainee na nakilala ni Marcos.
Wala na ang Jollibee uniform, ang apron at ang hairnet. Siya ay nakasuot na ngayon ng isang executive business casual attire, isang blazer na gawa sa dekalidad na tela at isang well-fitted na trousers. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay walang makeup, ngunit may aura ng malaking awtoridad at kaseryosohan. Ang simpleng babaeng pinagsigawan niya ay napalitan ng isang corporate heiress. Ang designer bag na nakita ni Marcos sa locker ay nakasabit ngayon sa kanyang balikat at ang kanyang mga sapatos ay low-heeled ngunit mamahalin. Naglakad siya patungo sa opisina nang walang ingay at tumayo siya sa tabi ni G. Reyes na agad tumayo at nagbigay pugay. Magandang hapon, Ma'am Sofia. Pormal na bati ni G. Reyes, isang paggalang na lalong nagpatindi sa kaba ni Marcos. Tumingin si Sofia kay Marcos. Ang kanyang mga mata ay kalmado, walang galit, ngunit may penetrating focus na parang sinisuri ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marcos ang totoong kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihan na ibinidikta ng posisyon, kundi ang kapangyarihan na idinidikta ng halaga at posisyon sa buhay. Marcos simula ni Sofia. Ang kanyang boses ay malinaw, tahimik, ngunit may tinig ng matibay na desisyon. Wala nang bakas ng pagiging isang slow at incompetent na trainee sa kanyang pananalita. Hindi na ako ang inyong trainee ngayon. Ako si Sofia de la Cruz, ang executive in training para sa Asia Pacific Operations at, gaya ng alam mo na, ang anak ng majority investor ng kumpanyang ito. Hindi makasagot si Marcos. Ang tanging nagawa niya ay tumango ng bahagya na parang isang bata na nahuli sa akto. Ang aking immersion ay sadyang idinisenyo upang makita ang real condition ng aming operations, patuloy ni Sofia. Kailangan kong maranasan kung paano makitungo sa mga customer at kung paano gumagana ang bawat station. Pero higit sa lahat, kailangan kong makita ang kalidad ng pamamahala. Tumigil siya sandali, hinayaan ang kanyang mga salita na lumubog sa isip ni Marcos. Sa loob ng ilang linggo, wala akong reklamo. Tahimik ko lang ginawa ang mga shift na ibinigay mo, ang mga cleaning duty na inimbento mo, at ang mga fake customer complaints na sinubukan mong gamitin laban sa akin. Hindi mo ako nakita bilang isang tao o isang future colleague. Nakita mo ako bilang isang easy target na kailangan mong pahirapan upang iparamdam sa sarili mo na ikaw ang may kontrol. Nagsimulang umiyak si Marcos. Ma'am Sofia, humihingi po ako ng tawad. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam ang totoo. Kung alam ko lang po, itinaas ni Sofia ang kanyang kamay, senyas na kailangan siyang tumahimik. Ang hindi mo alam ay hindi relevant sa sitwasyon, Marcos. Ang relevant ay ang ugali na ipinakita mo sa isang taong pinaniniwalaan mong mahina at walang kapangyarihan. Ang testing environment na nilikha mo para sa akin ay nagbigay ng mas malinaw na insight sa management culture dito kaysa sa anumang internal report. Hindi na niya ito sinisigawan. Sa katunayan, ang kanyang kalmado at formal na pananalita ay mas matalim pa kaysa sa anumang sigaw. Sa ginawa mo, paliwanag ni Sofia na tiningnan ang mga documents na nakalatag sa lamesa ni G. Reyes. Hindi mo ako sinaktan bilang si Sofia de la Cruz. Sa katunayan, tinulungan mo ako. Ibinigay mo sa akin ang proof na kailangan namin. Ipinakita mo sa akin na ang mismanagement at harassment ay isang institutional problem na nagsisimula sa assistant manager na may sense of entitlement at abuse of power. Tiningnan niya si G. Reyes na nagbigay ng tango bilang kumpirmasyon. Ang iyong arogansya, ang iyong pagmamataas, at ang iyong pagpapahiya sa akin sa harap ng mga customer at ng crew kagabi ang nagtapos sa aking training. Ano po ang ibig niyo sabihin, ma'am? Ano po ang mangyayari sa akin? Ang nanginginig na tanong ni Marcos na naramdaman na ang inevitable na pagbagsak. Ang iyong case ay nasa ilalim na ng full corporate review.
Sagot ni Sofia. Hindi personal na tatanggalin o parurusahan. Ito isang bagay na haharapin mo sa HR at legal. Pero ang masasabi ko lang, Marcus, ang iyong misconduct ay dokumentado at hindi matatago. Hindi ka lang nagkasala sa akin, kundi nagkasala ka sa lahat ng crew members na pinahirapan mo at sa core values ng kumpanyang ito. Bago siya umalis, nagbigay si Sofia ng isang huling mensahe. Tumingin siya kay Marcus nang walang pagkamuhi. Ang strength ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kaagresibo sa mga nakikita mong mas mahina. Ang true strength ay nasusukat sa kung gaano ka humble at dedicated sa trabaho, kahit na ikaw pa ang pinakamayaman. Sana matutunan mo ang leksyong ito sa susunod mong trabaho. Tumalikod si Sofia. Ang kanyang pag-alis ay hudyat ng katapusan ng kanyang undercover training at kasabay nito ang katapusan ng karera ni Marcus. Naiwan si Marcus na tulala, nanginginig at napuno ng napakatinding pansisisi. Ang bawat sandali ng kanyang panlalait ay nagbabalik, parang boomerang na tumama ng husto sa kanya. Ang tahimik na paglisa ni Sofia mula sa opisina ni G. Reyes ang nag-iwan kay Marcus sa isang estado ng pagkabigla at matinding pagkatakot. Hindi na ito simpleng pagtatanggal sa trabaho. Ang kaso niya ay hawak na ng corporate at legal department. Isang senyales na ang pagpapahirap na ginawa niya ay tinitingnan bilang gross misconduct at workplace harassment. Agad siyang pinatawan ng administrative leave ni G. Reyes na may formal na babala na huwag siyang makikipag-ugnayan sa sinuman sa branch habang isinasagawa ang imbestigasyon. Pagkaalis ni Sofia sa branch, hindi siya nag-apsaya ng oras. Kinabukasan, bilang executive in training, nagbigay siya ng isang official directive sa head office sa Makati na maglunsad ng full internal investigation sa Jollibee branch na kanyang pinanggalingan. Inatasan niya ang isang independent HR team na walang prior connection sa district management na mamuno sa pagsisiyasat. Ang kanilang layunin, hindi lang idokumento ang kanyang karanasan, kundi hukayin ang lahat ng irregularities na nangyayari sa ilalim ng pamamahala ni Marcos at kung bakit hindi ito nasawata ng branch manager. Pagdating ng HR team, 3 formal, seryoso at profesional na tao mula sa corporate, nag-iba ang atmosphere sa branch. Ang dating kaswal at medyo magulong environment ay napalitan ng katahimikan at pag-iingat. Inisa-isa ng team ang lahat ng crew members para sa mga private interview. Dahil alam na ng mga empleyado ang identity ni Sofia, at dahil wala na si Marcus na magbabanta sa kanila, unti-unting lumabas ang mga katotohanan na matagal nang ibinaon sa takot. Isa-isang nagbigay ng testimonya ang mga crew members na dating biktima ni Marcus. Hindi lang verbal abuse ang ibinunyag nila. Lumabas ang systemic abuse sa scheduling. Ipinakita ni Rina, ang cashier, ang log sheets kung saan sinadya ni Marcus na palitan ang timeout niya para lumabas na nag-overtime siya nang walang bayad, na kung saan ay unethical labor practice at paglabag sa labor laws. Lumabas din ang mga ebidensya ng misappropriation, maliliit na inventory discrepancies na dati ay tinatakpan niya, saan inuwi niya ang mga food item na hindi naman dapat para sa kanya o kaya'y minamanipula niya ang bilang ng mga sangkap upang magkaroon siya ng extra. Ang isa pang crew member, si Leo, na nagtatrabaho sa kitchen, ay nagbigay ng detalyadong account kung paano pinipilit ni Marcus si G. Reyes na i-approve ang mga maintenance request para lang sa mga personal na pabor tulad ng pagkuha ng mga spare parts na hindi naman kailangan at ibinebenta niya sa labas. Pero ang pinakamabigat ay ang mga previous complaints na naka-file na sa HR subalit hindi na aksyonan. Ito ay mga reklamo na dati nang sinumite ng mga umalis na staff tungkol sa pambubuli ni Marcos. Si G. Reyes, sa takot na masira ang performance review ng branch, ay sinadya lang na i-archive ang mga reklamo
at hindi i-escalate. Dahil sa full cooperation ng mga staff at sa access na ibinigay ni Sofia sa lahat ng digital records, lalong tumibay ang kaso laban kay Marcus. Ang HR team ay nakahanap ng hindi bababa sa 7 insidente ng abuse of authority at financial irregularity sa loob lamang ng 1 taon. Ang bawat transcript ng interview, ang bawat document at ang security footage ng branch, lalo na ang footage sa Part 7 kung saan niya sinigawan si Sofia, ay inihanda bilang concrete evidence. Sa panahong ito, si Marcus ay nakakulong sa kanyang bahay, naghihintay, ngunit patuloy na nagdadahilan sa sarili na baka makalusot siya dahil wala namang masamang nangyari kay Sofia. Hindi niya alam, ang HR team ay gumagawa na ng isang makapal na report na mas mabigat pa kaysa sa isang thesis. Ang report na ito ay hindi lang tungkol sa pagtrato niya kay Sofia, kundi tungkol sa pagkasira ng work environment na dulot ng kanyang management style. Sa wakas, ang mga power trip ni Marcus ay naging fatal error sa kanyang karera. Natapos ang investigasyon sa loob ng 3 araw at ang case file ay ipinasa na sa legal department para sa final hearing at pagdedesisyon. Ilang araw pagkatapos ng formal na investigasyon na ginawa ng HR team, ipinatawag si Marcus sa corporate head office para sa kanyang final hearing. Ang panawagang ito ay hindi na nagbigay ng espasyo para sa pagdududa. Alam na niya na ang kanyang trabaho, ang kanyang karera, ay nakasalalay sa kung paano niya idedepensa ang kanyang sarili sa harap ng mga ebidensya na natuklasan. Ang paglalakbay niya patungong Makati ay nauno ng matinding taga-alala at ng huling-huling pagkakataon ng arogansiya. Sa kanyang isip, itinuturo pa rin niya ang lahat ng pagkakamali kay Sofia. Kung hindi lang siya naglaro, hindi sana mangyayari ito, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Ang pagpapanggap ay nagbigay sa kanya ng kapamaakan. Pagdating niya sa isang conference room sa itaas na palapag, bumungad sa kanya ang isang formal at mabigat na panel. Sa gitna, nakaupo ang head of HR. Sa tabi niya ang isang senior legal counsel. At sa isang tabi, tahimik at matalim ang tingin, si Sofia. Si Sofia ay nakasuot ng power suit. Ang kanyang hitsura ay malayo sa simpleng Jollibee trainee. Wala na ang cap, wala na ang apron. Sa halip ay mayroong aura ng executive authority na nakapagpanlamig kay Marcus. Nakita niya ang isang makapal na report folder sa harap ng bawat miyembro ng panel, ang ulat ng investigasyon. Sinimulan ng legal counsel ang pagdinig sa isang formal at walang emosyon na tono. Binasa niya ang mga natuklasan, ang pagbabago ng mga shift logs ni Rina, ang mga reklamo tungkol sa misappropriation ng kitchen inventory, ang mga naunang archived complaints na patungkol sa bullying, at ang security footage ng insidente sa drive-thru noong Part 7. Ang bawat detalye ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang dating karera. Ang lahat ng ebidensya ay hindi na lang tungkol kay Sofia, kundi tungkol sa pattern ng pang-aabuso sa loob ng Jollibee branch. Gusto Marcus, formal na tanong ng legal counsel, matapos basahin ang halos 40 pahina ng report. Batay sa matibay na ebidensiyang ito at sa pag-amin ng mga empleyado, ano ang inyong formal na tugon sa paratang ng gross misconduct, harassment, at abuse of authority? Ito na ang huling pagkakataon ni Marcus na magpakita ng pagsisisi at humingi ng tawad na posibleng magpababa ng bigat ng kanyang parusa o kahit man lang makapagbigay sa kanya ng demotion sa halip na tuluyang pagkatanggal. Ngunit ang kanyang dating arogansiya ay nagpatigas sa kanyang puso. Ang pagkatakot ay napalitan ng defensive rage at self-pity. Ito po ay isang witch hunt. Mariin niyang sagot, halos tumaas ang boses. Lahat ng ito ay sinadya dahil sa executive trainee na yan.
Tiningnan niya si Sofia ng matalim, ngunit hindi ito kumibo. Inamin ko na may mga pagkakamali ako sa tono, pero ang intensyon ko ay tama. Ang branch na yon ay lumalabas sa target dahil sa incompetence ng crew, lalo na niya. Kung hindi niya kayang panindigan ang init ng trabaho sa Jollibee, bakit siya nag-training doon? Hindi siya tumigil at ito ang kanyang malaking pagkakamali. Sa halip na magpaliwanag, nag-umpisa siyang sisihin at pintasan si Sofia. Tingnan niyo ang background niya. Lumaki siya sa comfort. Hindi niya alam ang totoong trabaho. Ang ginawa ko ay tough love lang. Kung hindi ako magiging matigas, hindi niya matututunan ang responsibilidad. Ang pagbaba ko ng boses sa kanya, ang pagpilit ko sa kanya na magtrabaho ng gusto, iyon ay management strategy para itulak siya na maging mas mahusay. Kung may misconduct man ako, iyon ay dahil sa frustration ko sa kanyang slow pace at lack of dedication. Ang head of HR ay tiningnan lang si Marcus nang may matinding pagkadismaya. Ang legal counsel ay nagsulat sa kanyang notepad nang walang anumang reaksyon. Si Sofia, sa kabilang banda, ay nanailing kalmado. Ang kanyang mukha ay blank at profesional, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng kaluluwa ni Marcus. Nang matapos si Marcus sa kanyang rant, na ang kanyang mukha ay namumula, nagsalita si Sofia sa wakas. Ang kanyang boses ay malinaw, kontrolado at may bigat ng isang desisyon na tapos na. G. Marcus, simula ni Sofia, na gumamit ng official tone. Sa buong panahon ng investigasyon, inapala namin na ang paninigaw niyo sa akin ay isolated incident lang. Inakala naming ang abuse of authority ninyo ay dahil sa pressure sa trabaho. Pero ngayon, sa harap ng panel, pinatunayan ninyo na ang bullying ay hindi isolated incident, kundi core part ng inyong management philosophy. Kung ang intensyon ninyo ay itulak ako na maging mas mahusay, patuloy niya, bakit kailangan ninyong i-defraud ang oras ng crew members para makatipid sa budget? Bakit ninyo pinipilit si G. Reyes na i-prove ang maintenance request na personal favor ninyo? Walang koneksyon ang aking performance sa inyong systemic abuse. Ang pagdadahilan ninyo at ang pagtanggi ninyong mag-assume ng responsibilidad ay nagpapakita na hindi kayo fit para humawak ng tao, lalo na ng posisyon ng management sa aming kumpanya. Hindi na namin kailangan pang magdesisyon. Kayo mismo ang nagbigay ng huling verdict sa inyong sarili. Ang huling bahagi ng pagdinig ay naging formality na lang. Ang aruganteng pagtanggi ni Marcus na humingi ng tawad at ang pagsisisi niya kay Sofia ay tinanggal ang anumang maliit na pag-asa na mananatili siyang empleyado ng Jollibee. Ang legal counsel ay mabilis na nagpulong kasama ang head of HR. Ang verdict ay mabilis at ito ay base na sa attitude ni Marcus. Ang kanyang ego ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Makalipas ang isang araw mula sa final hearing kung saan isinara ni Marcus ang pinto ng pag-asa sa kanyang sarili. Bumalik siya sa Jollibee branch, hindi na bilang assistant manager na may kapangyarihan, kundi bilang isang taong nakabinbin ang hatol. Kinakabahan siya, ngunit mayroon pa ring bahid ng pag-asa na baka suspension lang o demotion ang ipapataw sa kanya. Ang buong branch ay parang may cloud of silence. May alam ang lahat, ngunit walang naglalakas loob na magtanong. Agad siyang ipinatawag ni G. Reyes sa opisina. Si G. Reyes, ang branch manager, ay mukhang mas matanda sa kanyang edad, halatang nagdaan sa matinding stress dahil sa investigasyon at sa kasong isinampa ni Sofia. Wala nang natitirang warmth o familiarity sa mata niya nang harapin niya si Marcus. Sa mesa ay nakalatag ang isang legal document na may letterhead ng corporate at may mga selyo at pirma ng legal counsel. Marcus, simula ni G. Reyes, kalmado at pormalang boses. Nakatanggap na tayo ng final directive mula sa head office.
Batay sa findings ng internal investigation team at sa inyong conduct sa hearing, ang desisyon ng management ay formal na i-terminate ang inyong employment sa Jollibee. Epektibo agad. Tumayo si Marcus, ang kanyang mga kamay ay napakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang boses ay nagwala sa pagkabigla. Termination? Hindi po ba masyadong mabigat yan? G. Reyes, pinagsilbihan ko ang kumpanyang ito ng 5 taon. Hindi ba't may prior warnings muna? Nagbigay lang ako ng tough love, ipinikit ni G. Reyes ang kanyang mga mata, pagod na sa paulit-ulit na pagdadahilan. Ang grounds ay gross misconduct, harassment at systemic abuse of authority, Marcus. Hindi na ito simpleng insubordination. May ebidensya ng fraud sa payroll ni Rina, may misappropriation ng inventory at may series ng complaints na sinadya mong i-ignore. Ang pagpapahiya mo sa isang executive trainee sa publiko ay sapat na sana. Pero ang pattern ng pag-uugali mo ang tuluyang nagpabagsak sa iyo. Ang desisyon ay final at hindi na mababali. Inabot ni G. Reyes ang isang Manila envelope na naglalaman ng kanyang final pay at separation papers. Nang tanggapin niya yon, parang gumuho ang kanyang mundo. Ang Jollibee, ang kanyang kingdom, ang source ng anyang power, ay biglang kinuha sa kanya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inutusan ni G. Reyes si Marcus na hintayin sa office habang tinatawag niya ang lahat ng available staff para sa isang general assembly sa dining area. Nang magtipon-tipon ang halos lahat ng crew, kabilang sina Rina at Leo, tumayo si G. Reyes sa harap ng counter. Attention team, malakas na simula niya na may tono ng autoridad na matagal nang nawala. May mahalaga akong anunsiyo. Dahil sa mga natuklasan ng corporate internal investigation, formal na tinatanggal sa trabaho si Marcus, ang assistant manager, dahil sa seryosong misconduct at paglabag sa company policies. Isang kolektibong buntong hininga ng relief at tahimik na pagtanggap ang narinig sa dining area. Ang mga mata ng crew ay nagkakatinginan, isang senyales ng pagkakaisa at pagka-deserve sa karma na dumating. Nagpatuloy si G. Reyes at ang susunod na anunsiyo ang lubusang nagpabago sa dynamic ng branch. At ngayon, mayroon tayong bagong structure ng management. Inapayagan na ipahayag na ang ating kasamahan na si Sofia na nag-training kasama natin ay hindi lamang isang trainee. Siya ay isang executive in training mula sa head office at siya ang anak ng ating pangunahing investor. Lahat ay humanga at sabay-sabay na tumingin sa dulo ng counter. Pumasok si Sofia. Ngayon, siya ay nakasuot ng isang sharp at dark-colored blazer. Ang kanyang dating simpleng muka ay ngayon ay seryoso at may kumpiyansa. Siya ay nagmistulang isang corporate leader na handang magbigay ng full directive. Simula ngayon, wika ni Reyes, si Sofia ang magsisilbing interim operations head para ayusin ang ating management structure, team moral at work standards. Pakisuportahan po natin siya. Umangat ang kamay ni Sofia at nagsalita siya sa isang malakas at matatag na boses na tinitingnan ang bawat isa sa staff. Ang branch na ito ay hindi magiging lugar ng pananakot o pang-aabuso. Nagtrabaho ako sa tabi ninyo at nakita ko ang inyong dedikasyon. Sisiguraduhin kong ang lahat ng effort ninyo ay kikilalanin at ang bawat isa ay may boses. Magtutulungan tayo para ibalik ang respect at integrity sa ating trabaho. Sa kabilang banda, pumasok si Marcus mula sa opisina patungo sa locker room para kolektahin ang kanyang mga personal na gamit. Ang dating walk of power ay naging walk of shame. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, hindi sa takot kundi sa pagkaawa na may halong hustisya. Sinubukan niyang ngumiti at magkunwari na walang nangyayari, ngunit walang pumansin. Nakita niya si Leo at Rina na busy sa paglilingkod sa mga customer. Tumingin si Marcus sa kanila
Umaasa sa isang sense of regret o kahit man lang paalam. Ngunit tiningnan lang siya ni Rina at nang makita ang daladala niyang box ng gamit, tumalikod siya at nagpatuloy sa pag-aayos ng counter. Hindi na siya nag-aksaya ng tingin. Mabilis na isinukbit ni Marcus ang kanyang locker at lumabas. Sa huling sulyap niya sa branch na minsan niyang pinagharian, nakita niya si Sofia na nakikipag-usap sa crew na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Tumalikod si Marcus. Walang nagpaalam, walang lumabas para maghatid. Ang kanyang pag-alis ay naging kasing tahimik ng kanyang arogansya at tuluyan na siyang lumabas sa pintuan. Dala-dala ang bigat ng kanyang sariling karma. Ilang buwan ang lumipas pagkatapos ng tahimik at kahiya-hiyang pag-alis ni Marcus sa Jollibee. Sa loob ng panahong iyon, nagbago ang branch na minsan niyang pinagharian. Sa ilalim ng pamumuno ni Sofia bilang interim operations head, nagkaroon ng cultural shift. Ang takot ay napalitan ng respeto at ang pagmamalupit ay pinalitan ng pagtutulungan. Tinupad ni Sofia ang kanyang pangako. Inayos niya ang scheduling system para maging patas. Binigyan niya ng proper recognition ang mga masisipag na crew members tulad ni Rina at Leo. At sinigurado niyang ang lahat ng fraudulent practices ni Marcus ay naibalik at naresolba. Naging model branch ang kanilang Jollibee at ang mga metrics ng benta at customer satisfaction ay umangat ng husto. Ang mabilis at matalinong pag-aksyon ni Sofia ay nagbigay daan sa kanyang formal na pag-angat sa isang mas mataas na posisyon sa corporate headquarters na tinapos niya ang kanyang interim duty ng may matagumpay na resulta. Sa kabilang dako, ang buhay ni Marcos ay bumagsak ng husto. Matapos siyang tanggalin sa Jollibee, mahirap na siyang makahanap ng trabaho sa management dahil sa kanyang employment record na may gross misconduct. Ang kanyang mga pag-a-apply ay laging tinatanggihan at ang reference checks ay laging bumabalik na may negatibong feedback. Nauubos ang kanyang naipon at sa huli, napilitan siyang tanggapin ang isang trabaho na malayo sa kanyang pinagmamalaking corporate title. Siya ay naging isang rider para sa isang food delivery service. Walang title, walang power, at walang aircon. Ang dating assistant manager na nag-utos at nagpahiya sa iba ay ngayon ay isa na lamang sa milyong-milyong rider na naghahatid ng pagkain sa ilalim ng matinding init at ulan. Ang kanyang motor ay ang kanyang opisina at ang kanyang phone ang kanyang boss. Ang kanyang pay ay nakadepende na sa bawat delivery. Isang kabalintunaan sa dating fraudulent payroll na kanyang ginagawa. Ang dating arogante at mayabang na si Marcus ay napalitan ng isang taong tahimik, laging nakayuko at nagmamadaling matapos ang bawat trip para lamang makakuha ng sapat na kita. Isang hapon, 6 na buwan ang lumipas, si Sofia ay bumalik sa branch para sa isang final supervisory visit. Bago siya umalis, patungong head office para sa kanyang bagong tungkulin. Hindi na siya nagmamaneho ng kanyang sariling sasakyan. Isang private company vehicle ang naghatid sa kanya, isang matte black na SUV na may tinted windows at may dedicated driver. Nakasuot siya ng isang eleganteng business attire at ang kanyang presensya ay nagdala ng respect at professionalism sa Jollibee branch. Habang naghihintay siya sa labas ng branch para sa kanyang driver, nagkaroon ng rush order ng delivery. Tumigil ang isang motorcycle rider sa designated area para kunin ang package. Ang rider ay nakasuot ng helmet at uniform ng delivery service. Ang kanyang mukha ay pawisan at ang kanyang katawan ay nakita ang pagod ng buong araw sa kalsada. Tahimik siyang naghihintay, nakasandal sa kanyang motor. Ang rider na iyon ay si Marcos. Hindi niya nakita si Sofia noong una. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa phone na naakabit sa kanyang motor
Inaasahan ang next notification para sa delivery. Ngunit nang umayos siya ng tayo at lumingon sa pintuan ng Jollibee, natigilan siya. Nakita niya si Sofia na nakatayo, nag-iisa, habang naghihintay ng kanyang sasakyan. Walang duda. Kahit na nakasuot ng napakamahal na damit si Sofia at may dalang briefcase ng designer brand, alam ni Marcus na si Sofia yun. Ang parehong babaeng pinagtawanan niya, inalipusta, at tinawag na incompetent. Ngayon ay nagmistulang isang corporate queen, habang siya ay isang delivery rider na nagpapawis para sa barya. Nagkatitigan sila. Ang mata ni Marcus ay nagpapakita ng isang komplikadong halo ng pagkabigla, kahihiyan, at isang butil ng pag-amin sa kanyang pagkakamali. Walang hatred o fear sa tingin ni Marcus, kundi isang tahimik na pagtanggap sa katotohanan ng kanyang kalagayan. Ang kanyang dating arogansiya ay tuluyan ng napalitan ng pagpapakumbaba, sa pilitan man o hindi. Si Sofia ay tumingin sa kanya. Walang galit, walang pag-iisa at walang paghuhusga. Ang kanyang mga mata ay neutral lamang, tinitingnan siya, hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang tao. Isang observer na walang emosyon sa isang sitwasyon na matagal nang natapos. Ang kanyang tingin ay tumagal lamang ng 2 segundo, sapat na para marehistro ni Marcus ang kanyang presensya. Pagkatapos, tuluyan nang dumating ang private SUV ni Sofia. Ang driver ay mabilis na bumaba, binuksan ang pinto para sa kanya. Tumalikod si Sofia kay Marcus, pumasok sa loob ng luxury car at ang tinted window ay tahimik na umakyat. Ang sasakyan ay umandar, dahan-dahan, papalayo sa branch at papalayo sa buhay ni Marcus. Si Marcus ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang motor. Pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Sofia hanggang sa ito ay maging isang maliit na tuldok sa dulo ng kalsada. Hindi siya nagalit, hindi siya nagmura. Sa wakas, naintindihan niya. Walang ginawang masama si Sofia. Siya ang gumawa ng kanyang sariling fate. Ang kanyang karma ay hindi ang paghihiganti ni Sofia, kundi ang resulta ng kanyang sariling actions. Isang aral na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa titulo, kundi sa ugali, at ang bawat desisyon ay may katumbas na resulta sa huli.